Hello, no? So ngayon, no, pag-usapan natin itong tungkol sa sinabi ng isang preacher, no, nagsabi, no, na kung mayroon kang Diyos, ay hindi ka na maghihirap at makontento ka sa mga bagay na nasa iyo at hindi ka na maghihirap. Ang yung sinasabi dito na makontento ka sa mga bagay, yun, totoo yun. Na kailangan makontento tayo sa mga bagay na kung ano ang meron tayo. Kasi itong lahat na ito ay biyaya sa atin ng ating Panginoon. Pero yung sasabihin niya, no, na kung mayroon kang Diyos ay hindi ka na maghihirap. Anong ibig sabihin mong maghihirap? Saang buhay ang sinasabi mo nito? Tinutukoy mo nito? Buhay sa langit o buhay sa lupa? Pag sasabihin natin ngayong buhay sa lupa, gusto kong malaman mo na sa oras na ang Diyos o sa oras na ikaw ay magdesisyon na susunod sa Diyos at buong puso kang susunod sa Diyos, maaaring mawawala sa iyo ang lahat. Anong sabi ni Kristo? Kung ang ginto sinusubok sa apoy, ang tao rin sinusubok din sa apoy. So anong ibig sabihin nito? May pagkakataon na mawawala sa iyo ang lahat. Dadaan ka sa pinakamahirap na sitwasyon. Mawawalan ka ng mga bagay katulad ng sinasabi sa katulad ng sa nangyari kay Job. Pero ang pananampalataya na nandito sa iyo, kung pangahawakan mo yan hanggang dulo, yun ang mga bagay na isang ginto na maaaring ipagpalit ng buhay na walang hanggan na ibinibigay ng ating Panginoong Hesukristo pagdating ng dulo. Ngunit kung sinasabi mong sa buhay na ito hindi na maghihirap, kaya nga sinasabi di ba anong sabi ni Kristo? Iiyak at iiyak kayo. Makaranas kayo ng mga pighati. At ang mundo magsasaya. Anong ibig sabihin nun? Maghihirap ka. Kasi nga, yung pananalig mo, yung pananampalataya mo, susubukan sa pinakamahirap na sitwasyon kung hanggang saan ka lamang. Kaya nga sinabi, many are called but few are chosen. Mahirap kasi, ang ganito kasi sa mga preacher kasi, marami kasi tayo mga preacher kasi, no? Na pinapakita nila na nakakaintindi sila sa Biblia at sinasabi nila ang nakasulat sa Biblia, ngunit sa kanilang mga sinasabi, mga pinipreach nila, sa puso nila para lamang makita sila ng mga tao na matuwid. Para purihin. Kaya hindi nila sinasabi ang buong katotohanan. Iba ang sinasabi nila na katotohanan. Yung sinasabi nila, iba sa katotohanan. Kaya nga sinasabi, di ba? Di ba? Sinasabi yan dito sa kasulatan, di ba? Sa oras na susunod ka kay Kristo, ihanda mo ang iyong sarili sa mga pagsubok. Susubukin ka hanggang saan ka. Kaya nga, ang ginto, di ba? Sinusubok sa apoy kung totoong ginto, matutunaw, ginto. Ang tao rin. Kahit yung mga alay, sinusubok din yan sa mga asin. Ang tao rin. Maraming mga tao na sumusunod kay Kristo, na sa magandang buhay, noong inalay nila ang kanilang buong buhay sa Kristo. Sumunod sila kay Kristo, nawala ang lahat sa kanila, iniwan ng asawa, naghihirap, nabagsak ang negosyo, dumating ang puntong pinakamahirap na sitwasyon upang susubukin ang iyong pananampalataya. So, yung sinasabi niya, mali yun. Kaya nga sinasabi dito, kung ikaw susunod kay Kristo, totoo, na basta mananalig ka lamang, ang Diyos ay hindi talaga iiwan, hindi talaga lalayo sa iyo. Kasi itong mga bagay na ito ay susubok lamang sa pananampalataya mo. Susubukan ka nito. Gaya nilang Apostol Pablo, di ba? Sa mga propeta, sa mga apostoles.
Dumaan yan sa pinakamahirap na sitwasyon. Sa mga financial problem, may pagkakataon na nagugutom sila. Gutom. So, paano mo masasabi ngayon na hindi maghihirap? Kaya nga, sa oras na susunod tayo kay Kristo, ihanda natin ang sarili natin sa totoong battle. Intindihin nyo ang nakasulat sa Biblia. Huwag kayong basta-bastang tumatanggap sa mga tao niyan no, na mga sinasabi nila na ganito, ganyan. Siguro may mga tao rin na hindi rin naghihirap. Pero nasa sakto lamang ang sitwasyon nila. Lagi nating tatandaan, bakit tayo maghihirap? Ang sumubok sa atin yan si Satanas. Wasakin ka niya. Tignan mo ang nangyari ka Job. Ganun ang sitwasyon. Yung nangyari ka Job, yun yung halimbawa sa mangyayari sa mga tao na maglingkod sa Panginoon. Susunod sa Diyos. Yun ang sitwasyon o mangyayari. Kaya yung tao na yun na nagsasabi ng ganun, sorry, pero you are a false prophet, false teacher. Siguro totoo yung sinabi ng isang bakla, no, na transgender, no, na preacher na, isa kang false prophet, false teacher. Hindi makapagsabi yung transgender na yun kung wala siyang nakikita sa mga sinasabi mo. Kaya ngayon, marami ako nakikita sa dalawang tao na yan. Pero hindi ko hinuhusgahan. Hinayaan ko lang kasi ang sa akin lang kasi. Ang importante kasi sa akin, ayaw kong husgahan sila na false prophet ka, false teacher ka, no. Bakit? Ang importante kasi sa akin na naipangaral si Kristo. Ayun lang. Basta na ipangaral si Kristo, pero kung mangaral ka talaga ng pinakamali-mali na talaga, na opposite sa Biblia, I called you a false prophet. Babanggitin ko kung ano ang religion mo. Kasi nga, upang aware ang mga tao. No? So, mag-ingat kayo. Kasi maraming bulaang propeta na nagdadala sa salita ng Panginoon, ngunit iba sa mga nakasulat sa Biblia. Mag-ingat kayo sa mga ganyang klaseng tao na walang ibang hangad para lamang purihin ng mga tao. No, I never do that. No, hindi ko hangad ng mga papuri kasi alam ko yung mga bagay na yun, hindi para sa akin. Para yan sa Diyos. At ahanin ko man yan. Hindi ko kailangan yan. Sa akin lang, nagampanan ko ang aking tungkulin na ipadala ang mensahe. Ang mensahe ng Panginoon. Na sa oras na tayo ay magdesisyon. Di ba anong sabi ni Kristo? Ibinta mo ang lahat ng iyong ari-arian at ang mga kita nito ibigay sa mga kabos, sa mga mahihirap. Di ba? So dadaan ka sa mahirap na sitwasyon. So paano mo hindi maghihirap? Siguro, I don't know, no? God knows everything. So, ganun din siguro siya. Pero ang napansin ko, kung according sa nakasulat sa Biblia, dadaan ka sa pinakamahirap na sitwasyon. So mali ang sinasabi mo. So siguro, may tama ka. I don't think so, no? So, God knows, no? Hanggang dito na lang. Amen.